So, eto na lahat yung mga ingredient ng kanyang lulutuin, mga ka-senior. Yan. Kumpleto na yan. Good day po mga ka-senior. Welcome po sa aking channel, Senior Filipino YouTube channel po. Kumusta naman po kayong lahat? Ngayon pong umaga ay magluluto naman po si Mrs. ng magiging hapunan namin. At ang iluluto daw niya ay pinakbit Tagalog, kung tawagin namin sa amin. Ito pong pinakbit Tagalog ay maraming gulay na kasama. Hindi po ito karaniwang pinakbit. Ang mga ingredient po nito ay yun nga, yung sa pinakbit, yung ampalaya at talong. Pero nilagyan po niya ito ng sigarilyas, patane, at saka yung himbabao, bulaklak ng kalabasa, bunga ng kalabasa. At ang ipinapanahog po niya rito ay hindi pritong isda or inihaw na isda. Ang panahog po niya rito ay baboy na hiniwa niya ng maninipis. At ito po ay parang style ginisa ng bahagya, hindi po yung pakukuloan lang sa bagong at kamatis na kamukha po ng karaniwang pinakbit. So, tara po mga ka-senior at samahan na lang po ninyo kami ni Mrs. sa pagluluto nitong kanyang pinakbit Tagalog. Ito na mga ka-senior yung kanyang panahog sa iluluto niyang pinakbit. Pakukuluan niya muna itong panahog, itong baboy na hiniwa niya ng maliliit. At yung ibang ingredient ay ipapakita ko rin sa inyo. So ayan mga ka-senior, at naghihiwa na siya ng ilalahok niya doon sa kanyang pinakbit. Kamuting kahoy yung kanyang hinihiwa. Tapos ayun yung patane. Tapos ito yung sibuyas. At ayun naman yung bulaklak ng kalabasa na frozen. At saka himbabao na frozen din. Kaya kanyang nilulusaw muna yung mga yelo. So ayan mga ka-senior, at yung kanyang panahog na pinakuluan medyo luto na, half cook. Luto na yan, kaya lang gusto ko pang mas luto dyan para malasa. Lagay mo na dyan to. At eri pa yung ibang pansama niya dun sa kanyang pinakbit. Yan, ito yung ampalaya, talong, hihiwain pa niya itong talong, at saka itong sigarilyas. Ay, sigarilyas, iwana. Talong kasi At ayun naman yung kamatis. So ayan, at kanyang hinihiwa na yung mga kamatis. Frozen din ito mga ka-senior. Kaya natin. Ito yung inani namin last summer. Ayan ang paraan niya ng pag-iimbak ng kamatis. Hinihiwa niya ng malalaki, tsaka niya inilalagay sa freezer. Lamig. So, eto na lahat yung mga ingredient ng kanyang lulutuin, mga ka-senior. Yan. Kumpleto na yan. Yung talong hindi niya muna hiniwa at iitim daw. Kaya mamaya na niya ihiwain pagka lalagay na niya. Hindi ko pala na ito.
So, bali ang pinagsunod-sunod niya mga kasenyor yung una yung panahog, niluto niya. Tapos ang kasunod yung sibuyas at kamatis. Sunod-sunod po yun. Tapos yung ampalaya at saka itong kamuting kahoy na ipinampapalit niya sa kamuting baging dahil yung pong kamuting baging o yung sweet potato mas tumatamis po yung sabaw pagka yun ang inilalagay. Ito pong kamuting kahoy walang nito, walang lasa ito. So ayan mga kasenyor, kumukulo na yung kanyang unang inilagay. Lulutuin yung ampalaya dyan. So walang sabaw, sila katas lang. Para hindi malabsa ang ampalaya. Meron na rin po itong bagong mga kasenyor. At ang ginagamit niyang bagong ay yung bagoong terong na yung laman na yung mga isda ay giniling na. Kaya walang tinik na makakasama. Ibigyan kong konting bagong. Yan, matabang daw mga kasenyor. Kaya kung dadagdag pa siya ng bagong. So yan, ganyan ang ginagawa niya mga kasenyor. Inaalis niya yung Yellow. comprosen nito at nalusaw na. Yung inaalis niya yung nalusaw na yelo. So nilalagay niya sa strainer at pinatitik-tik niya. Ganon din itong talbos ng kalabasa at yung bulaklak at talbos. Ganon din ang gagawin niya. Ilalagay niya sa strainer at saka niya patutuluan ng mainit na tubig. Malamig lang. Para mawala yung masyadong tubig kasi dadaan na yung sabaw niyan mga kasenyor pagka inilagay niya yung frozen na hindi nilusaw, yung hindi pinatiktik yung yelo. Mga kasenyor, nakita dumami na yung sabaw ala naman sa inilagay na tubig. Maghuhulog na ako. Huhulog ko na ito at matagal maluto ito eh. Ayan. Ito? Ilalagay niya yung patane. Yung mga frozen na ito. Ayun ito. Ito lalagay ko na. Bulaklak ng kalabasa at saka himbabao. Tatapin pa. Lalagay ko na rin ito. Lalagay ko na rin itong pot na tagal-tagal pa. Ito. Susunod na niya yung sigarilyas. Sabay-sabay na halos. Yung talungang hindi pa niya naiiwa at iitim nga pag matagal na nakahiwa. Ayan, pwede ko na tansyahin yung sabaw.
kaunti. Lagyan kang kaunti sa bahay. Namamakat. Natanggal lang doon. Yan. Lalagyan ko. Ay. Haluin ko ito para po mailalim mo rin. Masarap maraming sabaw yan. Palagi yan. Ayan po at mga kasenyor at kumukulo na. Hinahalo lang niya at baka manikit kung sa pinaglulutuan niya yung kanyang niluluto. Kulang pa raw sa alat kaya dadagdagan pa. Siguro po. Wala kasing lasang magiging din. Dito pa kaya ilagay yung talong. Konting pili pa. So ilalagay na niya yung talong mga kasenyor kaya hinihiwa na niya. Yun ang huli niyang ilalagay at saka yung kalabasa. Kinuha nila Warren yung kuan. Bibigyan ko rin sila nito. Marami naman eh. Yan. So, mga kasenyor. Nilagay na niya yung kalabasa. At saka yung talong magkasabay na rin. Yan po ang pinakbit Tagalog. Kanyang niluluto. Yan na mga kasenyor. Malapit nang maluto. Pag pwede na eh. Ayan, marami niluto ni Mrs. at bibigyan daw niya yung panganay namin. Hindi nabigyan. Bigyan ko na lang ng pampalasa. Betsin. Ayan, luto na. Kapag ganyan, Labogin yung gusto ko talong. yung ganyan talong lang eh. Makunat. Luluto pa yan eh. Habang lumalamig. Lalo na yan. That's it. Pansit. Ating pakbit kaya halos walang sabaw.
mix lang. So, ayan na mga kasenyor. Luto na. At, ito, pag tinakpan ito, maluluto pa lalo yung kwan. Yung gulay. Yung gulay. Tama-tama lang. So, ayan na, bali. Ano naman na? Alisin ko na. Okay, nakaluto na naman kami ng isang putahe mga kasenyor. Dahil napakbit. So, hanggang dito na lang po muna yung aming video at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagluluto nitong kanyang pakbit Tagalog kung tawagin namin na kung ano-anong gulay ang kasama. O sige po mga kasenyor at maraming salamat po uli sa pagsama ninyo. O sige po, babay na.